Ito kasi mga kababayan, nakita ko kasi itong balita na to. Ano bang sinasabi sa balita na to? Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Castro sa usapin ng disbarment sa pasaring nito kay VP Sara. Hindi disbarment talaga si Yusek. Plotting to kill Marcos is greater grounds. Oo. Kaya, si Chucky. Ikaw naman, Chucky. Kaya sabi nga, wag kang iinit ang ulo eh. Oo. Bakit? Bakit siya kakasuhan? Dahil dito sa video na to. Ayan, wait lang ha. Kamukha kasi talaga niya. Tingnan nyo naman yung itsura niya, oh. Kamukha talaga niya si Chucky Dal. Kamukha kasi. Anong gagawin natin? Dahil to dito. Yusek, kung mapanood mo man to. kung mapanood mo man to, Yusek. Kung na bahala. Ito kasi yung dahilan. Ito yung dahilan dyan. Dito sa gusto nilang ipadisbar si Jose Castro. May message daw ba kay PBBM? Tingnan niyo yung mukha niya, mga ka-clear. Nadinig lang ang pangalang PBBM. Tingnan niyo siya ulit, mga ka-clear. May kahawig to eh. May kahawig pagka ganyan na itsura niya eh, oh. Tingnan natin. May kahawig daw eh. Pag galit na galit eh. Ayoko na ipakita, pinakita ko na sa inyo dati ito eh. Okay, sandali lang ha. Pag galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya, iba itsura niya eh. Kaso lagi siya nagme-meltdown ko kaya lagi na itsura niya. Tingnan natin. Okay, wait, hanap lang ako. Pag nagagalit siya, iba yung itsura eh. Ano ba itsura kasi? Ito mga clear ha. Ano ba yung itsura na yan? Kasi nagalit siya eh. Mag-iba ulit yung itsura niya. Wait lang ha. Nagtatransform. Tingnan niyo yung itsura niya dito ha. Parang ganito eh. Share ko lang. Diba? Nagsasalubong ang kilay eh. Parang ganyan. Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Pag galit. Diba? Paggalit naman talaga. Wait lang. Ibalik natin dun sa picture na yan. What? Wait lang. Ibalik natin sa picture na yan. Ayan ha. Wait lang ha. Pasensya na Yusek. Wait. Gamitin ko na itong picture ni Chucky. Di ba? Amo. Tingnan natin ha. Wait. Tingnan natin dito. Meron pa ako isang. Ayan. Di ba? Ayan, di ba? Dito medyo kamukha niya si Mr. Bean. Ayan, di ba? Pak. Ayan, pak. Ay, no. Dito sa angulo to, medyo Mr. Bean yung angulo dito. Medyo Mr. Bean. Hanap tayo ng mas kamukha talaga. Ayan. Hanap talaga tayo ng medyo mas kamukha niya. Magagulo pa yung mata. Ayun, ano? Wait. Ayan, ito Mr. Bean. Ito medyo Mr. Bean ang dating dito, guys. Medyo Mr. Bean ang dating dyan. Ayan. Ayan. Di ba? Ito yung mas kamukha eh. Ayan, yung angulo na yan. Ayan. Tapos, ito. Di ba? Iisa eh. Iisamin. Ayan Si Sara, si Chucky. Si Sara, si Chucky. Si Chucky, si Sara. Si Chucky. Si Chucky. Spot na difference, guys. Spot na difference. Pak. Yan tuloy. Napikon si Chaka. Si Chaka Dal. Anyway, balik tayo.
Tingnan nyo, oh. Oo, di ba? Mga clear, tingnan nyo dito, oh. Parang pinakita ko kanina sa inyo. Bakit? Bakit? Di ba? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Oh, definitely, mahinahon yun eh. Kahit hindi Pasko, mahinahon pa rin. Kahit hindi Pasko, hindi nagme-meltdown. Kahit hindi Pasko, maraming bashers, hindi nagmumura. Hindi nagbabanta ng buhay. Diba? Mukhang hindi talaga magbabago kasi ugali niya yun. Mga clear. Diba? Hindi magbabago yung ugali ni PBBM kasi mabait talaga siya. Si Sarah, hindi rin magbabago ugali niya kasi walang iya talaga siya. Ganun talaga guys, ganun talaga. Tanggapin na natin ang katotohanan. Tanggapin na ang katotohanan. Oo, ganun talaga guys. Balikan si Chucky. Saan si Chucky? Chucky! Ayan si Chucky. Ayan si Chucky. Si Chaka. Si Chaka, si Chucky. Pero yun na nga, dahil dyan, Diyos ko, napahaba yung pang-Alaska natin. Dahil dyan, gusto ipa-disbar ng mga DDS. Ito ngayon si Yusek Claire. Disbar daw, guys. Oo, disbar daw. Ito yung interview kanina kay Yusek Claire tungkol dyan sa disbar na yan. At sa DOJ. Yusek, ang isang tumutulig sa pusa Pangulo, of course, alam natin, si VP Sara, no? Yung matanong ko po, may nasabi rin daw kayo sa kanya na hindi maganda at may threat daw ng disbarment po sa inyo. Ano po mensahe niyo doon, Yusek? Chucky daw, you said Chucky. Ano ba hindi ko nasabing hindi maganda? said Sabi niyo Chucky. daw po, Chucky. Pag Wala kasi nagagalit. natin Chucky. Hindi, wala ba? Wala ba? Wala ba? Picture lang, picture lang. Picture lang. Hindi, kasi, okay, meron tong ano meron tong kung, di ba? Okay, the reason why nasabi natin yan, at the time na, nung tinanong siya na, mababati niyo ba ang Pangulo sa Pasko? So, Hindi naman sumimangot talaga siya nangyari. agad. Yeah. Sumimangot siya agad. And then sabi niya, bakit mababago ba yung ugali niya kung babatiin ko siya ng Pasko? So, dapat, tignan muna, nung nagsasabi, kung ako i-disband, tignan muna nila saan ang galing. Saan nagmula, kung ba't nasabi natin yon. At tignan din nila muna kung ano muna yung sinasabi ng VP na lawyer din Yes. against the president na mas malala. Diba? Right. So, sa akin, sabi ko lang, pag galit, nagiging ganito yung itsura niya. Kahawig. Pag galit. Oo. Pero pag hindi galit, Hindi naman. hindi maganda. Ibig sabihin nun, huwag kang magiging magalit. Kasi otherwise, pag galit ka, hindi mo magiging kamukha yung ganyan. Pag hindi galit, kamukha pa rin. Diba? Pag hindi galit, ganun pa rin. Chucky pa rin. Tuloy natin. Laging Nakakunot. yung kilay, Yung kilay. sa lubong. Bakit naman kasi ready po kayo Pero picture interesting, nun? may sinabi si Yusek na mas malala ang sinasabi ni VP Sara na lawyer din. Oo. O ano? Yusek, Sabi ko, di ba? pwede ba ihiwalay yung personality ng VP sa pagka-abogado niya at mag-disbar din siya? O di, Hindi, iwalay din walang yung ganun. personality ko as vlogger. As Pwede siya Yusek, and as a lawyer. So pwede siya mag-disbar, Yusek? Yung mga kataga na yun na may kilala siyang assassin at nagbanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating Speaker of the House, yan ang mga grounds na pwede yung i-disbar ang isang lawyer. Correct. Well, hindi kumpara sa mga words na ginagamit, di ba? Yeah. Yung mga nagsasabi ba na ipapadisbar ako, naaral ba nila lahat na sinabi ng Vice Presidente against the But government? you're ready to face if Against the ever president. ipa-disbar kayo. Ready to face investigation. If Oo ever. naman. Freedom of expression, pinaglalaban. Freedom of expression. Lalo na mga kababayan, yung kanyang yung vlog na yun yung kanyang mga sinabi was done not in her official capacity as the the palace press officer. It's in her private capacity as a vlogger. Pero mga kababayan, pero yung pagiging abogado kasi, hindi mo natatanggal yan. Hindi mo yung nahuhubad, tapos babalik, isusot mo ulit. Wala akong ganun kasi. Buti sana kung may ganun eh. Di ba? Na kapag hindi mo na trip, hubarin mo lang pagiging abogado mo, tapos na. Hindi mo parang damit yun eh. Lagi mong karga yun. Kaya nga nakakatawa, itong si ang lagi nakakalimot ng ganyan, si Guangsun. Si Guangsun, lagi niya nakakalimutan na abogado siya. Pero pag magyayabang siya, yung ibibida niya yung mga credentials niya, quote unquote, abogado siya pag gano'n. Pero nakakalimutan niya na pag may mga inaaway siya, may mga inaalipusta siya, nakakalimutan niya na abogado siya. Oo. At pwede rin siya madisbar. Ako, hinihintay ko na lang talaga yan eh. Hinihintay ko na lang madisbar yan si Guangsun eh. Pero between the two nga, mga kababayan, kung titingnan mo yung parehong ang issue tungkol kay Chucky, Chaka,
hindi ko na ma-ansi, guys. Hindi ko na ma-ansi ang pagiging tsaka dal. Tsaka Duterte. Oo. Ang hirap i-ansi, mga babayan. Again, mga babayan, kung titingnan natin kasi yung kwentuhan, unang-una, mas malala talaga yung sinabi ni Sara Duterte. Sa mga nakakalimot, ito ho yun. Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan. Death threat yan. Malino na death threat yan, mga babayan. Nakakatawa, di ba? Abogado din naman si Sara Duterte. Bakit yung mga DDS hindi nagsisigaw na, idisbar! Pinaglalaban lang namin ang propesyon ng abogasya. Kailangan, pag abogado ka, hindi ka ganyan. Kaso hindi. Actually, mga kababayan, hindi lang yan meron pa ito. In the same event, nangyari to. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung Ang problema, nagawa. Ang problema na ngayon ni Sara Duterte, nagawa yung 20 pesos. Oo. Di ba? Tapos na natin yung 20 pesos lang, kwenta yan. Mas gusto ko yung nagmumura siya. Ito. Yan, yan. Wait. ang ina ninyong lahat. Hoy, Romualdez, Yun. Lisa Marcos, yun. Bongbong Marcos. Yun. Sige, isa pa. Isa pa. More. Ginigit-git nyo Sige pa. yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Lang. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. Tapos? You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak lang ka. Yun. Sarap. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Yun. Sige pa. Hindi, dyan na lang. Ang problema hanggang ngayon, hindi niya masubstantiate. But anyway, yun yung sinasabi ni Jose Claire. Mas may basis yung death threat niya sa presidente. For disbarment mas may basis yung death threat niya kay presidente. At saka yung rant niya na yan. Kaya nga nag-file ng kaso ito ng disbarment complaint. Si Atty. Gadon noong November. Kaya siya nag-file ng disbarment complaint. Pero nagtataka lang talaga ako, mga babayan, hanggang ngayon hindi pa rin umuusad yung disbarment complaint na yan. Di ba? Hanggang ngayon nagtataka ako ba't hindi umuusad yung disbarment na yan. Di ba? Ito pa isa. Sabi ko, psycho Sara yan. Ito pa. Yan. Sige. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan,
Yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aaral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yeah. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his hand. So, na-realize ko, Tapos sasabihin niya, tapos na-realize ko, it's so toxic. Ha? Ikaw yung toxic girl. Ikaw yung toxic girl. Ikatop-katopisin ka pa. Kaya hindi yung, mga kababayan, kung meron man talagang deserving na ma-disbar, si Sara talaga yun. O, hindi pa kasi, well, feeling ko na-resolve na kasi yung sa sinuntok ng sheriff eh. Feeling ko na kuha sa usap yun eh. Nakuha sa usap, yung gano'n. No? Yung usap, gano'n. Nakuha sa gano'ng klaseng usap, guys. So, yun lang. Kaya si Chaka Dal, kung meron man dapat talaga ma-disbar, siya yun. Siya talaga. Diba? Si Chaka, tsaka si Chucky. Chucky, si Chaka. Ayun. Diba? Pwede. Kung meron man dapat ma-disbar, siya yun. Actually nga, dapat, hindi lang siya ma-disbar eh. Dapat ma-impeach din siya. Kaso nga lang, ang bagal ng galaw ni Korte Suprema. Sobrang bagal ng galaw ni Supreme Court kay Chaka Dali. Nakapagtaka nga, hanggang ngayon, wala pa decision. Sige, intindihin ko na lang, magpapasko, bagong taon, pero naman, natapos na nga nila yung sa PhilHealth eh. Diba? Natapos na yung sa PhilHealth. Baka naman, pwede na lang tapusin yung sa impeachment, malapit na mag-February. Ilang araw na lang, ilang buwan na lang, February na. Baka naman, baka. Bata daw kasi, Timisha, no? Bata, oo, mga bata kasi. Sana lang naman. Oo, sana lang naman, Supreme Court. Alam ko na pangarap ng lahat ng law student mag-roll of manumpa sa Korte Suprema. Pero naman, di ba? Bigyan nyo naman kami ng inspire nyo naman kami na wala talagang kinikilingan ang bata sa Pilipinas. Di ba?